And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, you have to call them weapons dahil nagkaka-damage na. Pilipinas mananatili sa paggamit ng mapayapang paraan sa pagresolba ng tensyon sa West Philippine Sea. Paggamit ng water cannon laban sa China hindi kasama sa opsyon, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Medyo nagkaroon ng konting diskusyon, mukhang hindi niya matanggap na siya ay may violation. SUV driver na hinuli ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority dahil sa illegal parking, itinapon ang violation ticket at tumakas. Iba pang obstruction sa mabuhay lanes na daanan sa pagsasara ng EDSA Kamuning Flyover nilimas ng MMDA. Pag-amyenda sa Rice Tarification Law, ipamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagkakaroong muli ng abilidad ng National Food Authority na mag-import ng bigas, hiniling sa Kamara. Nakapagsampa na po tayo ng kasong murder laban po doon sa mga suspects na may kinalaman nga po doon sa pagbaril at pagpatay nga po kay Captain Moralde, at dalawa po dyan sa nakasuhan ay dalawang pulis po, at kasalukuyan pa rin po silang nakadetine sa Maguindanao Municipal Police Station. Mga suspect sa pamamaril sa pulis sa Maguindanao nasampahan na ng kasong murder. 4 na pulis na kasama ni Captain Moralde sa pagpapatrolya inalis na sa pwesto. Mga Amerikano at Pilipinong sundalo sumabak sa joint counter-landing exercise sa Lawag, Ilocos Norte ngayong araw. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi gaganti ang Pilipinas sa ginagawang pambobomba ng tubig ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi ito ang pulisiya ng kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, you have to call them weapons dahil nagkaka-damage na. Sa gitna ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, pagharang at paggamit ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas, walang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gantian rin ng pambobomba ng tubig ang Chinese Coast Guard. Ayon sa Commander-in-Chief, hindi gagawa ng anumang opensiba ang Pilipinas laban sa Beijing na magpapataas lamang ng tensyon sa West Philippine Sea. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Git ng Pangulo, patuloy lamang na dedepensahan ng Pilipinas ang sovereign rights at sovereignty nito sa lahat ng diplomatic forms. Para naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, hindi sila magpapaprovoke para gumanti sa China. Ayaw nilang maging dahilan na lalo pang paigtingin ng China ang kanilang agresyon sa teritoryo. Samantala, marihing itinanggi ng Department of National Defense at National Security Council ang umano'y panibagong kasunduan ng pamahalaan ng Pilipinas sa China. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, walang katotohanan ang sinasabi ng Chinese Embassy tungkol sa umano'y kasunduan ng China at Pilipinas hinggil sa pangangasiwa sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi na idinetalye pa ng Chinese Embassy ang sinasabi nitong bagong kasunduan, sinabi nito na nakausap nila sa nasabing agreement ang Western Command ng Pilipinas. Base pa umano sa Westcom, aprobado ang kasunduan ng ilang mga opisyal ng Pilipinas kabilang na ang Defense Department at NSC. Giit ni Secretary Teodoro, walang kinalaman ng DND sa anumang kasunduan ukol sa China. Maging ang National Security Council, mariin ring pinapulaanan ng nasabing agreement sa China. Para kay Assistant Director General Jonathan Malaya, disinformation ang bagong pahayag na ito ng China.
wala rin silang nakakausap na sinumang opisyal mula sa Chinese Embassy, lalo na tungkol sa kasunduan na may kinalaman sa resupply mission. Insofar as the National Security Council is concerned, kahit ano pang paulit-ulit na pagdadawit ng China or the Chinese Embassy dito sa mga kasunduang ito, wala pong saysay yan kasi hindi po yan totoo. This is pure and clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. Para naman sa Department of Foreign Affairs, dapat itigil na ng China ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon at haka-haka laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa DFA, hindi dapat naglalabas ng anumang pahayag ang China na maaari lang magdulot ng kalituhan sa mga Pilipino at maglihis sa tunay na issue. Sinabi nito na gaya ng Defense Department at National Security Council, wala rin silang pinapasok na anumang kasunduan sa China. Iginitri nito na ang anumang hakbang na maaaring makompromiso ang karapatan at jurisdiction ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone at teritoryo sa pangkalahatan ay maaari lamang gawin ng may pahintulot ng pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa. Sa huli, sinabi nito na patuloy na masigasig ang Pilipinas sa paghahanap ng mga paraan upang maibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Hinimok rin ng Pilipinas ang China na dumalo sa imbitasyon para sa susunod na bilateral consultation mechanism on the South China Sea kung seryoso talaga sila sa kanilang hangarin na maayos ang hindi pagkakaunawaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinagawa sa La Paz, Lawag, Ilocos Norte ang Counter Landing Live Fire Exercise ngayong araw bilang bahagi ng pagpapatuloy ng balikatan exercises ngayong taon. Ipinamalas dito ng mga sandatahang lakas ng dalawang bansa kung paano dedepensahan ang Pilipinas sakaling may magtangkang manakop na mga dayuhan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sunod-sunod na tinarget ng mga high-powered weapon system ng mga sundalong Pilipino at Amerikano ang 5 floating assets na ito na 6 mga sasakyang pandagat na dadaong sa baybayin ng Lawag City, Ilocos Norte para sakupin ng bansa. Gamit ang 105mm at 155mm howitzer ng Philippine Army, Philippine Marines at US, Javelin anti-tank missile, multi-role anti-armor anti-personnel weapon system at mga machine guns. Agad lumubog ang mga target. Bago pa man makarating ang mga dayuhang mananakop sa baybaying ito, nakaposisyon na ang pinagsanib na tropa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano para sila ay pigilan. Iba't ibang matataas na armas ang sasalubong sa mga dayuhan. Balikatan 39 has focused on everything from key maritime terrain, both the taking of that and the defense of that, which you just saw today, to maritime strikes and to conducting sea control. Ang senaryong ito ay isa lamang sa maraming pagsasanay na isinagawa ng Sandataang Lakas ng Pilipinas at Estados Unidos para sa taunang balikatan exercises. Muling nilinaw ng Amerika na hindi isinasagawa ang pagsasanay para magpaabot ng mensahe sa ibang bansa na nais sakupin ng Pilipinas, kundi upang lalo pang mapagtibay ang samahan ng mga tropa ng dalawang bansa. Again, we don't do this for any third party. We don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness, to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space, employ fires, move about, practice littoral mobility, multinodal littoral mobility, all those things that we've planned in this exercise. So there's no significance to this location. Ang US nakahanda umanong ipagtanggol ang interes ng Pilipinas sa gitna ng umiigting na usapin ng teritoryo sa South China Sea. We have an obligation to our countries to train together, to interoperate. So Balikatan has been, key maritime terrain, both the securing of that and the defense of that. It's been sea control, it's been maritime strikes. So all those missions that are designed to deliver in accordance with the Mutual Defense Treaty, 72, coming up on 73 years old right now. We honor that. That means a lot
lot to us. So protecting the Philippine sovereignty. Ayon naman sa Sandataang Lakas ng Pilipinas, ginagawa nila ang pagsasanay para mapataas pa ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pagdepensa sa mga mamamayan ng bansa. Sa ngayon, ay pinag-uusapan ng dalawang Sandataang Lakas kung paano pa mapapaganda ang balikatan sa susunod na taon. I think on our part of the AFP, we have improved intellectually and raised the level of competence of our soldiers and officers leading our armed forces. Certainly, there were improvements now compared to last year and the past 38 years. We have talked with our partner here, General Cederholm, how we would develop the next balikatan exercises. Nasa 200 sundalo mula sa AFP at US Marines ang lumahok sa pagsasanay ngayong araw. Sa Miyerkules, isasagawa naman ang Maritime Counter-Strike Exercise dito rin sa Lawag bago matapos ang Balikatan 3924 sa Biyernes. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa Campo Crame na ang mga labi ni Captain Roland Arnold Moralde, ang pulis na napatay matapos pagbabarilin sa Parang Maguindanao del Norte noong May 2, 2024. Sinabi din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na sampahan na ng kasong murder ang 5 suspect sa pamamaril, kabilang na ang 2 pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Yung labi po ni Captain Moralde ay dumating po kahapon po dito po sa Campo Crame at mananatili pong nakahimlay yung kanyang labi dyan po sa ating PNP mortuary hanggang Wednesday po. Nadala na sa Campo Crame ang mga labi ng pulis na nabaril sa Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, magtatagal ang burol ni Captain Roland Moralde sa Crame hanggang sa Miyerkules, May 8. Kaugnay nito, kinumpirma din ni Colonel Fajardo na nasampahan na ng kasong murder ang 5 suspect kabilang ang 2 pulis na nakita sa closed circuit television footage na bumabaril kay Moralde. Nakapagsampa na po tayo ng kasong murder laban po doon sa mga suspects na may kinalaman nga po doon sa pagbaril at pagpatay nga po kay Captain Moralde at 2 po dyan sa nakasuhan ay 2 pulis po at kasalukuyan pa rin po silang nakadetine sa Maguindanao Municipal Police Station. Habang umuusad na rin sa Regional Internal Affairs Service ang administrative case na grave misconduct laban sa 2 police master sergeant. Hawak na din aniya ng ACG ang CCTV footage upang i-enhance ito at makilala kung sino sa 5 bumabaril ang 2 pulis. Para mas malinaw po yung magiging video po ng mga suspects po na nakuhanan po ng CCTV footages po. Being a police officer, instead of diffusing the tension during that time, ay sila pa po yung tinitignan natin na maaring nagbigay pa ng mas lalong mabigat na dahilan para mapatay pa. Kung mapapansin niyo po doon sa video, bumagsak na po yung pulis po natin, nakabagsak na po siya. Instead of helping him, ay pinagbabaril pa po ito. Inalis na rin sa pwesto ang 4 na pulis na kasama ni Captain Moralde sa pagpapatrolya noong araw na mapatay ito. Base po sa initial investigation ay may 4 pong kasama itong si Captain Moralde prior to the incident at nagpababa nga po ito sa palengke, kaya yun din po ay subject ng investigation po ng Internal Affairs Service po ng PROBARC para alamin kung anong nangyari at hindi man lang nila inalalayan or rumisponde nung nagkarinig po sila ng putukan doon sa area at bigla po silang nawala. Nirelieve na po itong mga ito subject sa investigation po, ma'am. Una nang sinabi ni Colonel Fajardo na noong May 2, sinita ni Captain Moralde ang isang sibilyan sa palengke ng Parang Maguindanao dahil sa pagsusukbit ng baril. Ang simpleng paninita ay nauwi sa barilan na ikinamatay ng suspect. Dahil sugatan din si Captain Moralde, tumakbo ito para humingi ng saklolo. Subalit sa lugar ng suspect ito napunta, kaya't pinagtulungang barilin ng 5 kalalakihan na pawang mga kaanak ng suspect na kanyang napatay. Sa 5 suspect, 2 ang pulis.
Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na fake news ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang balitang mababawasan ang benepisyo ng mga pulis. Sa kanyang mensahe sa flag raising ceremony kaninang umaga, sinabi ni General Marbil na walang katotohanan na tatapyasan ang RISE subsidy, combat incentive pay at combat duty pay ng kanilang mga tauhan. Paliwanag ng pinuno ng pambansang pulisya, mayroong mga gumagawa ng kwento para manira sa organisasyon. Hindi aniya siya natutuwa sa ganitong fake news dahil nakakagulo ito sa konsentrasyon sa trabaho ng mga pulis. Hindi po yan ang tama. Hindi po yan ang gusto natin. Alam mo, ang pangarap po ng bawat pulis ay ligtas. Ligtas po ang mamamayan natin. Pero hindi lang po mamamayan dapat ang ligtas. Dapat kayo rin. Kaya hindi po ako natutuwa sa mga ganitong fake news ay nagkaagulo tayo, nag-iisip kayo ng masama. That's not really true. Ang priority po natin, of course, always our mission to serve our clients. Second is always the welfare of our personnel. Bilang pakikisa sa paggunita ng Month of the Ocean ngayong buwan ng Mayo, nagsagawa ng clean-up drive ang UNTV Ocean Care Initiative sa iba't ibang lugar sa Bicol Region. Naging pangunahing katuwang sa nasabing aktibidad ang Members Church of God International o MCGI kasama ang mga government at non-government agencies sa rehiyon. Ito ang balita ni Brian Baldaraje. Hanggang ngayon, problema pa rin ng maraming mga lugar sa bansa ang pagdami ng mga waterways sa mga karagatan. Bukod sa panganib kasi na dulot nito sa kalikasan, apektado din ang kabuhayan ng marami, lalo na ang mga kababayan natin na nasa sektor ng pangingisda. Gaya na lamang ng mangingisda na si Mang Rafael. Kwento niya, halos wala na silang mahuling isda sa gilid dahil sa mga basura. Kaya naman kailangan pa nilang lumayo pa sa paglalaot para lamang makahuli. Si Mang Rodelio naman ay hindi maitago ang sama ng loob dahil alam niya na kaya lumalaki ang problema sa basura ay bunga rin ng kapabayaan ng ilan nating mga kababayan. Talagang masama dahil iniisip ko nung bata pa ako, dyan ako nagkakawil, dyan ako naliligo. Ngayon may kadumihan na, hindi ka na pwede basta-basta maligo, makati ng maigi. Baka pag lumubog ka dyan, pag lumutang ka, nasa ulo mo basura. Pag nagkawil ka, masasabitan ng kawil yung basura. Ano pa naman ang dadamang isda dyan? Walang disiplina ang tao. Dapat, kung hindi kaya disiplinahin ng gobyerno, tao lang magdisiplina sa sarili, kaya lang wala ay. Pag lumalabas kami dyan ng madaling araw, dahil nandyan ang bangka namin, makikita namin dyan, sako-sakong basura binubuhos sa tulay. Aminado ang mga lokal na pamahalaan na isa sa malaking hamon sa kanilang opisina ay ang pagresolba sa problema sa basura, lalo na ang mga water waste. Kaya naman napakahalaga na mayroong mga grupo na patuloy na nagsasagawa ng mga hakbanging magbibigay solusyon sa nasabing problema. Napakahalaga nun dahil nakikita pa rin natin na may mga tao pa rin talaga na concern. At ang concern lalo na sa environment, hindi mo lang makikita yan na dapat concern ka lang sa bayan mo. Diba? Kasi kung talagang concern ka, kumbaga lumalabas yan sa iyo mismo. Talagang malaking tulong po sila para sa amin kasi nga kahit araw-arawin po namin yung basura, talagang ganun at ganun pa rin po, pabalik-balik lang po siya. So malaking tulong po na meron po kami nakakatuwang para po sa paglilinis ng Mangrove Park. Noong Biyernes, May 3, sabay-sabay na nagsagawa ng clean-up drive ang UNCV Use Ocean Care Initiative sa 6 na probinsya sa Bicol Region. Bahagi ang naturang aktibidad ng paggunita ng Month of the Ocean ngayong buwan ng Mayo. Sa Camarines Sur, pinagtulungan linisin ng mga miyembro ng MCGI Camarines Sur Chapter kasama ang mga kawani ng DENR at Bread Society ang estero ng Rinaga sa Barangay Santa Cruz sa bayan ng Bato.
malaking tulong po yun sa waste management. Kasi unang-una, yung hindi kaya ng barangay, ng constituent, meron kayong teamwork na nyo yung ganitong event, cleanup drive. Sa Masbate at Sorsogon, mga mangrove area naman ang nilinis ng mga volunteers mula MCGI, UNTV, katuwang ang PNP at mga miyembro ng Bread Society International, kabilang na ang 3 coastal barangay sa Albay, Catanduanes at Camarines Norte. Nagpapasalamat po kami sa inyong partisipasyon sa pagpreserba ng ating kalikasan. Kung ito'y gagawin nating regular, hindi lang po sa inyong grupo, pati na po sa ibang grupo dito sa Legazpi City or sa ibang mga karatig dalawigan or lungsod, ito'y napakalaking tulong. Malaking tulong kasi tingnan mo naman ang nangyayari dito sa ang daming kalat. Kung magkakaroon sa isa pang pagkakataon na yung UNTV sana maulit ng ganitong activities. Ayon sa trash audit ng UNTV Ocean Care Initiative, sa kabuuan, aabot sa mahigit na 13 tonelada o katumbas ng mahigit 500 sako ng iba't ibang basura ang nakolekta sa naturang mga lugar. Pinakamarami sa listahan ng basura ay ang mga bottled water at single-use plastic. Isang napakalaking bagay po na makatulong po sa mga ganitong klaseng gawain. Kasi po, hindi lang po tayo nakakatulong sa isang particular na lugar na kailangan pong linisin, kundi sa kapaligiran po natin. Sana magkatulong-tulong tayo, hindi lang sa hanay po natin ng mga members ng MCGI, sana maibahagi rin natin sa mga kapatao po natin dito kung saan man lugar yung pagpapahalaga sa environment dahil sa nangyayari nga ngayong climate change. Samantala, abangan ng susunod pang mga coastal at waterway cleanup drive ng UNTV Ocean Care Initiative ngayong buwan na gagawin naman sa Mindanao at sa ibayong dagat. Brian Baldarahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng ilang senador ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag gumanti sa China gaya ng paggamit ng water cannon. Pero kinwestiyon ito ng isang senador dahil sa ani ay pagpasok ng ilang makapangyarihang bansa sa isyu ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Hindi solusyon ang paggamit ng dahas. Iyan ang ipinunto ni Senator Jinggoy Estrada, chairman ng Senate Committee on National Defense and Security, sa pagsuporta nito sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag gumanti sa China sa West Philippine Sea. Anya, responsibilidad ng bansa na protektahan ang sovereign rights ng Pilipinas sa pamamagitan ng rules-based approach. Sa pamamagitan anya ito ng paggamit ng diplomatic channels at pagresolba sa mga sigalot sa mapayapang pamamaraan. Dagdag ng senador ang hakbang ng Pangulo pagpapakita ng pagsulong sa katatagan, diplomasya at pangmatagalang interes ng bansa. Punto pa ni Senator Estrada, imbes na gumanti, dapat igiit ng bansa ang karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan, gaya ng patuloy na paghahain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs para iprotesta ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Binigyang diin din ng mambabatas na naaayon sa batas ang pag-angkin at pagmamayari ng Pilipinas sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Si Senator Francis Tolentino naman, tinawag na responsableng desisyon ang ginawa ng Pangulo sa pagkakalkula ng sitwasyon para mapanatili ang mataas na moral ng Pilipinas. Pero questionable para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang naging desisyon ng Pangulo. Tanong ng senador kung ang intensyon ay pababain ang tensyon sa West Philippine Sea. Bakit may mga kapangyarihan umano na ipinapasok para masangkot sa WPS issue. Kinwestiyon din ng mambabatas ang pagdami ng EDCA sites para sa mga tropang Amerikano at ang pagbili ng missiles at submarines imbes na surface vessels na maaari anyang gamitin sa pagresponde sa mga kalamidad. Una nang iginiit ng China na ang pagbomba ng tubig ng mga barko nito sa mga barko ng Pilipinas ay naaayon umano sa kanilang batas at sa profesional na pamamaraan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiningi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte
ang konkretong plano para sa pagbabalik ng old school calendar. Ayon sa Pangulo, kinakailangan na aniyang maibalik ito alang-alang sa mga batang mag-aaral. Nais ni PBBM na maibalik na ang old school calendar sa susunod na taon upang maiwasan na ang pagkakansela ng face-to-face classes dahil sa matinding init ng panahon dahil sa El Niño phenomenon. Especially with the El Niño being what it is. Every day, you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to the old schedule. Yeah. I think it will be better for the kids. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Marby Delpin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Pumalo sa record high ang rental prices sa Australia. Bunsod nito, napilitan ng ilan na lumipat o mangupahan palayo sa mga lungsod kung saan may patuloy na mga issue sa supply. Isa sa sinasabing dahilan nito ay ang underinvestment sa sektor ng pabahay. Gayon din ang pag-alis ng mga tenant at paghahanap ng mas murang mauupahan sa ibang lugar kung saan mura rin ang mga bilihin. Nagbabala si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa International Criminal Court sa posibleng paglalabas ng warrant of arrest laban sa ilang matataas na opisyal ng Israeli leaders. Naniniwala naman ang Israel na marami pa rin ang handang sumuporta sa kanila. Ito ang balita ni Early Briones. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. Magdudulot ng matinding bahid sa konsepto ng International Justice and Law ang napapabalitang planong pag-aresto sa ilang Israeli leaders and commanders. Ito ay kaugnay umano ng resulta ng isinagawang investigasyon ng International Criminal Court sa nagpapatuloy na giyera sa Gaza. Sa kanyang talumpati kahapon sa Holocaust Remembrance Day, binigyang diin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang ICC ay itinatag bilang resulta ng pagpatay sa maraming Hudyo noong World War II. Kaya hindi dapat tangkain na pahinain ang pangunahing karapatan ng Israel na maipagtanggol ang sarili. Tinawag din niya itong pagbaluktot sa hustisya at kasaysayan. If Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we are not alone, because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Never again is now. Samantala, naninindigan rin ang Israel leader sa pagtanggi sa hiling ng Hamas na palayain ang mga bihag upang wakasan ng digmaan sa Gaza. Aniya, magreresulta lamang ito sa pananatili sa kapangyarihan ng Palestinian Islamist Group at patuloy na magdudulot ng banta sa kanila. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Duda ang anak ng deposed leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi sa tunay na dahilan ng pagsasailalim sa house arrest ng kanyang ina. Sa isang panayam, sinabi ni Kim Aris na naniniwala siyang nais lang ng military junta government na itago ang tunay na kinalalagyan nito upang maiwasan ang anumang pagkilos ng mga supporter ng pinatalsik na leader. Ayon pa sa kanya, wala umano sa kanilang bahay si Suu Kyi at posibleng nasa isang undisclosed prison facility o nasa poder ng isang military official. Unang sinabi ng military government na inalis nila sa piitan at inilagay sa house arrest ang Myanmar democracy icon dahil umano sa sobrang init. Nagsimula na ang 3 araw na European trip ni Chinese President Xi Jinping.
Una itong pupunta sa France para makipagpulong kay French President Emmanuel Macron at sunod na tutunguhin ang Hungary at Serbia. Ito ang balita ni Nasa France na si Chinese President Xi Jinping para sa unang araw ng kanyang pagbisita sa Europe. Lumabag ang sinasakyang eroplano sa Orly Airport kung saan sinalubong siya ni Prime Minister Gabriel Attal. Nakatakdang makipagkita si President Xi kay French President Emmanuel Macron. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang issue ng kalakalan. Sa inilabas na arrival statement ng Chinese President, sinabi nito na ang ugnayan ng China at France ang may tuturing na model for international community o coexistence. Kasama rin sa schedule ng Chinese President ang pakikipagpulong kay European Commission Chief Ursula von der Leyen. Ito ang unang pagbisitang muli ni President Xi sa France mula noong 2019 at pagkagaling dito ay sunod niyang pupuntahan ang Hungary at Serbia. Bert Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ititigil na ng Reader's Digest ang pag-iimprenta ng kanilang monthly magazine sa United Kingdom matapos ang 86 na taon ng operasyon nito. Sa isang liham na ipinost ng editor-in-chief ng magazine na si Eva Makevich sa kanilang website, ibinahagi nito ang malungkot na balita. Labis rin nitong pinasalamatan ang lahat ng kanilang subscribers sa suporta at loyalty ng mga ito, kung saan naging bahagi na ng kanilang buhay ang sikat na magazine, tampok ang iba't ibang mga kwento. Umaasa naman ang editor-in-chief ng Reader's Digest na mananatili sila sa alaala ng kanilang mga subscribers. Ang Reader's Digest ay itinatag ni Jewett Wallace at Lila Bell Wallace noong February 1922 sa New York, habang nailathala naman ang kauna-unahan nitong international edition sa UK noong 1983. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvi Delfin. Magandang gabi. Inaasahan ng House of Representatives na susuportahan ng Senado ang mabilis na pagpasa sa amendments sa Rice Tarification Law o RTL. Ito ay matapos ipahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify nito as urgent ang panukalang amyendahan ang Republic Act No. 1203 o RTL. Kabilang sa mga isinusulong na amyenda sa RTL ang pagbabalik ng mga dating kapangyarihan ng NFA gaya ng rice importation at ang pagbebenta ng murang bigas sa mga pamilihan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tarification, sa NFA charter at saka sa rice tarification law, magagawa natin, makokontrol natin, meron tayong influence dun sa presyuhan, sa pagbili ng palay at sa pagbenta ng bigas. Yes, I think it justifies an urgent certification. Welcome sa House of Representatives ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isi-certify nito as urgent ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law o RTL. Partikular na ang pagbabalik ng kapangyarihan sa National Food Authority o NFA na makapagbenta ng murang bigas. Paliwanag ni PBBM, tumataas ang presyo ng bigas dahil sa mga trader na nagkukumpetensya na nagpapataasan sa presyuhan ng pagbili ng palay na wala namang kontrol ang pamahalaan. Ayon kay Pangulong Marcos, handa niyang sertipikahan bilang urgent bill ang panukala. Ayon naman kay Speaker Martin Romualdez, mahalagang hakbang ito upang maprotektahan ang mga magsasaka at matiyak ang food security para sa lahat ng mga Pilipino. Umaasa naman ang leader sa Kamara at mga kasamahan nito na magiging dahilan ang pag-certify as urgent ni PBBM upang mabilis ding maaprubahan ang panukala sa Senado. But I'm very positive that the Senate will take action given the urgency of the matter.
Hiniling naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa mga kongresista na bigyang muli ng pagkakataon ng National Food Authority o NFA na makapag-angkat ng bigas sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Ginawa nito ang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food. Bukod dito, panukala rin ng kalihim na ibalik ang warehouse registration, monitoring functions, price stabilization at supply regulation functions sa NFA. We propose to strengthen the role of the National Food Authority as a price stabilizer by restoring its ability to import, but only through the authority of the Secretary of the Department of Agriculture, so that what happened before with NFA should not happen again. Samantala, natanong naman sa pagdinig ang Agriculture Chief kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng bigas gayong sapat ang supply nito sa bansa. Ayon sa kalihim, malaking bulto ng bigas sa merkado ay binili ng importers nang mataas pa ang presyo nito sa international market noong January hanggang February 2024. Kanina po, sinabi ninyo, nilinaw po ninyo, wala tayong shortage pagdating sa rice. So ang tanong, bakit po napakataas ng presyo ng bigas? Sa local market, hindi bumababa dahil talagang yung traders ang taas ng bili, no? Yung imported naman, bulk of the importation actually, nung January, February, March ang bulk na pumasok eh. Nung March lang bumaba yung importation. So majority of the stocks of the importers was from January, February price eh. Naniniwala naman ang kalihim na magsisimula ng bumaba ang presyo ng bigas sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Ito ay bagaman hindi pa rin niya ito garantisado dahil wala naman anyang kapangyarihang manghimasok ang Agriculture Department sa merkado. Bumababa ang rice ng konti. But the main problem ngayon, well, one thing is I cannot guarantee na bababa yung price after 3 weeks. That's why I'm requesting for that power to intervene para pwede kong pabagsakin ng presyo. Nagkasundo naman ng House Committee on Agriculture na repasuhin ang Administrative Order No. 20 ni PBBM na layuning streamline ang administrative processes at tanggalin ang non-tariff barriers para sa mga produktong pang-agrikultura. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sang-ayon ang ilang malalaking grupo na may kaugnayan sa agrikultura sa planong amyenda sa Rice Tarification Law o RTL. Para sa kanila, napapanahon ito lalo na para sa kapakanan ng mga consumer at mga magsasaka. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Magandang gabi, Jed. Ano bang mga amyenda sa Rice Tarification Law ang sinusuportahan ng agri-groups? June, sinusuportahan nga ng ilang mga agricultural groups ang pagbabalik kapangyarihan sa National Food Authority o NFA na makapagbentang muli ng murang bigas sa pamilihan, maging ang pagdadagdag o pag-a-adjust ng ayuda na natatanggap ng ating mga kababayang magsasaka. Napapanahon ng amyendahan ng Rice Tarification Law ayon sa Federation of Free Farmers. Paliwanag ni Raul Montemayor, National Manager ng FFF, hindi na lang mahal na presyo ng bigas ang usapin ngayon kundi kasama na rin ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Yan naman ang yung parang current problem ngayon, mahal ang bigas. Pero tignan din yung mga ibang depekto ng batas, lalo na sa punto ng kapakanan ng mga magsasaka. Aniya, malaki kasi ang nawala o nalugi sa ating mga kababayan dahil hindi sapat ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF na siyang dapat mapapakinabangan ng mga magsasaka. Doon sa first 4 years ng batas, ang estimate namin ang nalugi ng mga magsasaka ay almost 60 billion. Almost 10,000 pesos per hectare ang nalugi ng mga magsasaka kumpara doon sa presyo na natatanggap nila bago magkaroon ng RTL. Kaya yung sinasabi nilang namigay naman sila ng RCEP, mas malaki pa ang nalugi sa magsasaka kaysa yung natanggap nila sa RCEP. At hindi naman ganun ka-epektibo yung RCEP para sa kanila. Inilarawan ng Agri-Group na mahigpit ang pagbibigay ng pondo ng RCEP, kaya sila'y nananawagan ng flexibility upang mas maayos na matugunan
ang mga pangangailangan ng mga magsasaka ng palay. Ang 10 bilyong pisong taripang malilikom mula sa Rice Tarification Law ay inaasahang makakapagpataas ng ani at mapababa ang gasto sa produksyon upang makatulong sa mga magsasaka. Kaya ayon naman kay Rosendo So, ang chairman ng grupong Sinag, dapat itaas sa 30 billion pesos ang RCEP upang lalong makatulong sa ating mga magsasaka. Yung 10 billion kailangan i-adjust sa 30 billion dahil yung collection ng tariff natin umabot na ng 30 billion. So dapat ipataas din yung ibibigay sa magsasaka. Paliwanag niya na dahil dito maaari-ani ang bumaba ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Yan, kung na-revise yan, may mabigyan ng ayuda yung mga magsasaka. Sa tingin natin, mas may chance ang bumaba yung presyo. Yung timing kasi pagbigay minsan delay, so yun ang problema natin. So dapat i-earmark agad yung 30 billion para at least immediately may bigay sa ating mga magsasaka. Bukod dito, panawagan ng FFF na ibalik ang kontrol ng pamahalaan kaugnay rito upang makapagpatupad ng temporary ban sa pagpasok ng imported rice kung kinakailangan. Ang problema yung Rice Tarification Law, ni-revoke niya yung batas na yon. Kaya ang panukala namin, ibalik yung prerogative ng gobyerno na mag-impose ng temporary ban on imports under certain conditions. No? Na kung masyadong sobra na at kawawa na yung mga magsasaka natin. Sa ngayon ay magandang simula na ang mga pag-uusap na ginagawa sa Kamara kaugnay sa pag-amyenda sa RTL. Lalo na ang sobra-sobrang pagpasok ng mga imported na bigas ay isang dahilan kaya rin apektado ang ating mga magsasaka. It's a welcome development for us. Matagal na namin tinutulak yung pagre-review ng batas na yan dahil in the first 4 years of that law, maraming magsasaka ang napinsala ng batas na yan dahil sa sobra-sobrang pagpasok ng napakamurang imported rice. June, ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law ay magbibigay daan na matugunan ang mga hamon at limitasyon na kasalukuyang batas na poprotekta sa mga mamimili at ating mga magsasaka. At June, bukod nga sa mga agri-groups ay nagpahayag din ng suporta ang Department of Agriculture dahil anila, mahalaga na ngang magkaroon ng intervention ng pamahalaan tuwing ganitong mataas na ang presyo ng bigas sa ating mga pamilihan sa bansa. Balik sa iyo, June. Jed, sinasabi ba ng grupo kanina kung saan punto sila lalo talagang nalugi nung ipatupad itong RTL? June, sa mga nakausap nga natin kanina sa grupo ng FFF at Sinag, wala silang malinaw na naibigay na sagot tungkol dyan sa tanong natin, June. Pero aalamin natin sa kanila pag muli natin silang nakapanayaan, June. Ay, maraming salamat, Jed Neresina. Muling pinag-iingat ng Department of Education ang publiko laban sa kumakalat na pekeng post tungkol sa umano'y cash assistance na ibibigay sa mga graduating student. Sa isang mensahe, nilinaw ni DepEd Undersecretary Michael Powa na walang ganitong programa ang ahensya at pinayuhan ang mga magulang at estudyante na huwag magbibigay ng anumang personal na impormasyon sa mga ganitong klase ng post. Nakasaad sa fake advisory na makatatanggap umano ng 8,000 pesos na cash aid ang mga graduating student mula elementary hanggang college level. Ayon sa DepEd, hindi dapat paniwalaan ang naturang post at pinaalalahanan ang mga magulang na mag-ingat upang hindi makompromiso ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga anak. Isang driver ng SUV ang pumalag sa panghuhuli ng Metropolitan Manila Development Authority sa clearing operations sa Mabuhay Lanes kanina. Bahagi ang clearing operations ng pagsaayos ng alternatibong ruta habang isinasagawa pa ang rehabilitasyon ng EDSA Kamuning Flyover. Ito ang balita ni JP Nunez. Medyo nagkaroon ng konting diskusyon, mukhang hindi niya matanggap na siya ay may violation.
Inabutan kanina ng Clearing Operations Team ng Metropolitan Manila Development Authority ang isang sports utility vehicle na nakaparada sa bangketa sa Scout Madrinian sa Quezon City. Dahil sa illegal parking, tinikitan ng MMDA Strike Force ang babaeng driver ng sasakyan. Ngunit makikita sa video na nakipagsagutan pa ito habang ipinapakita ang driver's license. Ang hawak niyang violation ticket, nilupot at itinapon sa kalsada. Agad din silang umalis para tumakas pero hinarangan sila ng MMDA at sinubukan ng Clearing Operations Team na pahintuin ang sasakyan para kausapin ang driver. Hindi pa rin ito tumigil at umalis ng paatras, kaya sa huli ay pinaalis na lang ito ng MMDA. Pero ayon sa ahensya, papatawan pa rin nila ng parusa ang driver dahil nakuha naman nila ang plakang nakarehistro sa sasakyan. Papasok pa rin natin violation niya. Pag nag-renew siya ng sasakyan niya at hindi niya tinubos, hindi siya makakakuha ng clearance, hindi siya makakarenew ng lisensya niya. Bukod dito, mayroon ding ilang private vehicle at taxi drivers ang illegal na nakaparada sa Kamuning Road na naisyuhan ng violation ticket. Ayon sa mga driver, alam naman nila ang batas na bawal talagang pumarada sa kalsada kaya magbabayad na lang sila ng multa. Wala akong magawa sir eh. Talagang gano'n eh. Alam ko nung ordinansa sir. May kaso lang eh. Nabutan ako. Bumili akong pisa eh. Alam naman po sir, inaisi lang namin. Wala akong manghuhuli kaya yun. Sakto nung palis na po kami tapos yung ginawa. Dumating po sila. Wala nang magagawa. Talagang may violation po kami. Bukod sa mga illegally parked vehicles, mayroon ding nilimas na mga obstruction ang MMDA sa sidewalk ng mga mabuhay lanes. Kasama dito ang maliliit na karinderya. Ayon sa MMDA, nagiging abala ito dahil kapag may customer sila ay humihinto sa kalsada na pwedeng maging dahilan ng pagbigat ng traffic. At daanan din nila ng tao ang sidewalk na kanilang pinupwestuhan. Depensa naman ng mga tindera, hindi sila dahilan ng traffic kaya magtitinda pa rin sila pero ibabalot-balot na lang ang mga tindang ulam. Hindi naman po kasi pag kumakain sila umalis naman agad. Panawagan ng MMDA sa mga motorista na huwag gawing parking area ang mga mabuhay lanes upang hindi tumukod ang matinding traffic ngayong nagsasagawa ng rehabilitasyon sa EDSA Kamuning Flyover. Nakatwiran nila, maluwag naman yung karsada, pero yun ang hindi dapat paunawa natin sa ating mga kababayan na yung karsada ginawa daan ng sasakyan, yung bangketa ginawa daan ng taong bayan. Batay sa datos ng MMDA, mayroong 17 mga sasakyan ang nahuli at naisyuhan ng violation ticket habang may 5 naman ang isinakay sa tow truck. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang ambag ng Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na napakikinabangan ng mamamayan. Ngayong taon, nag-remit ng dibidendo ang GOCCs ng halos 90 billion pesos sa national government. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Your remittances will not only allow our economy to recover, but it would help cut our borrowings and lessen the pressure to inflict higher taxes on the people. Malaking tulong ang inire-remit na dibidendo ng Government-Owned or Controlled Corporations o GOCC sa ekonomiya at mga programang isinusulong ng administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, dahil sa remittances na ito ng GOCC, nababawasan ng pag-utang ng pamahalaan at napipigilan ng pagpapataw ng mas mataas na buwis sa mamamayan. Ang Land Bank of the Philippines ang may pinakamalaking dibidendo na nai-remit sa national government. Umabot sa 32.1 billion pesos ang naibigay ng state-owned bank. Pumangalawa na may malaking remittance ang Philippine Deposit Insurance Corporation na may 10.6 billion pesos. Sunod ang Bangko Sentral ng Pilipinas na may 9.2 billion pesos. Nasa 5 bilyong piso naman ang bag ng Philippine Ports Authority, habang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ay may 4.59 billion pesos dividend. Ang Manila International Airport Authority na may remittance na 3.4 billion pesos, Subic Bay Metropolitan Authority na may 3 billion,
2.68 billion naman ay mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office, Philippine National Oil Company na may 2.64 billion at National Transmission Corporation na may 2.16 billion pesos. 17 GOCCs ang nag-remit ng hindi bababa sa 1 billion pesos. Sa kabuuan, aabot sa 88.56 billion pesos ang nai-remit ng 47 GOCCs sa national government. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi mauuwi sa korupsyon ang pera ng taong bayan. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumadaing ngayon sa trabaho ang ilang mga construction workers sa Bulacan sa pagkakabilad sa matinding init. Ang iba, dumidiskarte na lang kung paano maiibsan ang matinding init ng panahon upang patuloy na makapaghanap buhay. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sobrang init talaga. Kailangan lang magtiis. Matinding sakripisyo ang dinaranas ngayon ng mga construction worker sa Bulacan. Ayon sa 36 anyos na si Marlon Acosta na isang foreman sa Malolos, kahit tirik ang araw, tuloy ang pasok nila para kumita ng 500 to 700 pesos kada araw. Ginagamit naman niya ito pambili ng gamot sa alta presyon at baon at pagkain ng kanyang pamilya. At kapag hindi na talaga nila makayanan ang sobrang init, bukod sa pag-inom ng tubig na malamig, kung kinakailangang huminto ay nagpapahinga sila, huwag lang silang tamaan ng heat stroke. Mainit, kaya kailangan magtiyaga dahil kailangan magtrabaho. Kahit mainit. Pero yung iba ng mga kasamahan, pagka sobrang init naman, siyempre sumisilong pa rin kami, saka uminom kami ng tubig na malamig kahit paano. Si Mang Jun Bernardino naman, para iwas heat stroke, gumagamit ng proteksyon sa ulo at katawan, gaya ng bimpo, sombrero at long sleeve. Anya, kailangan niya itong gawin para sa kanyang pamilya. Maraming pinagkakagastusan. Kailangan talaga kumayo kahit may sobra init. Kailangan talaga magtrabaho. Samantala, sa tala naman ng provincial government, umaabot sa 41 hanggang 45 degrees Celsius o nasa kategoryang danger ang heat index sa 24 na mga bayan at lungsod sa Bulacan. Kasama sa may pinakamataas na kaso ang bulubunduking bayan ng Doña Remedios Trinidad o DRT na nasa 43 degrees Celsius ngayong araw. Siyempre yung trabaho sa labas, sa outdoor, medyo delikado talaga kasi exposed sa sobrang init ng panahon. Sa mga opisina naman, magaganda naman yung mga air conditioning system natin sa mga opisina, kaya nare-regulate yung temperature. Normally yata yung ibang may mga project o gawain sa labas, nag-adjust sila ng oras ng pasok. Inaagahan na nila from 6:30, 11 humihinto na, babalik na lang sila ulit mga medyo pahapon na. Nag-flexi time para yung peak ng init na kasilong yung mga trabahante. Paalala naman ng Bulacan Public Health Office sakaling makaramdam ng pagkahilo dulot ng matinding init, makabubuting magpahinga muna at uminom ng maraming tubig. At kung kailangan ay dalhin sa pinakamalapit na health center o hospital upang agad itong mapatingnan sa doktor. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wagi ang SSS Pension Protectors sa 3 sets to 0 kontra DFA Emisaris. Panalo rin ang AFP Lady Gunners sa 3 straight sets kontra Senate Lady Defenders sa pagtatapos ng first round ng elimination game ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena sa Manila kahapon. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Nakuha
Nakuha ng SSS Pension Protectors ang panalo sa 3-0 kontra DFA Emisaris sa first game sa pagtatapos ng first elimination round ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco Arena, Manila kahapon. Nagpaulan ng 10 malulupit na atake at 4 na service aces si Marie Pascual ng Pension Protectors na napiling Best Player of the Game. Natapos ang laban sa score na 25-11, 25-21, 25-20. Nasa ika-6 na standing na ang Pension Protectors na may 3 wins at 4 losses. Habang nasa ika-8 standing naman ang DFA Emisaris na may 0 win at 7 losses. Motivation namin yung mga naging pagkatalo namin ng mga previous games namin usually yung sa mga teams na kahit na tipong alam namin na kaya namin pero natalo kami. Tinrabaho talaga namin lahat para makuha yung dalawang huling laro. Nawala yung namin yung setter namin. May sakit ngayon. Nag-shift kami, yung libero namin, naging setter namin ngayon. Kasi buti na lang din, nag-excel. Siguro, back to normal. Pag-aandaan namin yung mga katawan namin dahil nagkakasakit talaga lahat sila Kaya yung iba wala rito So, ayun, palalakasin namin yung immune system siguro ng mga bawat isa. Tapos, balik sa laro, sa training, pag-aandaan namin yung mga second round. Sa second game, nagpaulan ng sunod-sunod na spike si May Madulid ng AFP Lady Gunner para mag-struggle ang Zenith Lady Defenders. Panalo ang Lady Gunner sa 3 straight sets laban sa Lady Defenders. Nagtapos ang laban sa score na 25-18, 25-13, 25-21. Best player of the game si May Madulid ng Lady Gunner na bumomba ng 9 attacks, 1 block at 3 service aces. Nasa pangalawang spot ang Lady Gunner na may 6 wins at 1 loss. Habang ang Lady Defenders ay nasa ika-5 pwesto sa team standing na may 3 wins at 4 losses. Pinaganda namin yung mga imports nila sa practice, everyday practice namin. So, dapat walang nagre-relax. Yung open sa nila kasi ginandahan nila yung receive, set, saka yung attack nila. Same pa rin naman. Same sa mga katulad ng mga previous games namin. Abangan ang susunod na bakbakan ng mga public servants sa second elimination round ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Miyerkules, May 8, 2024 sa Paco Arena, Manila. Matutunghayan ang sagupan ng BFA Lady Firefighters at AFA Lady Gunner sa Game 1 alas 12 ng tanghali. Susundan ito ng laban ng Comelec Suffragettes laban sa PNP Lady Patrollers sa Game 2 alas 2 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Attack! Yes! It's on there with it 4 again. What? Dagdag kaalaman po, usapang mainit pa rin tayo ngayon. Siguro madalas nyo nang naririnig sa mga balita o kahit sa social media yung salitang heat index. Inilalabas po yan ng Pag-asa upang mabigyan ng babala ang mga tao tungkol sa temperatura sa isang partikular na lugar. Ayon po sa Pag-asa, ang heat index ay ang temperatura na nararamdaman po ng tao o yung damang init. Pero huwag niyo pong mapagkamalian. Magkaiba ang temperature sa heat index. Ganito po yan. Ang dry season sa Pilipinas ay hindi lamang po nasasaklaw ng temperatura, kundi kasama yung tinatawag na humidity. Ang humidity ay ang dami po ng water vapor o singaw ng tubig sa ere. At kapag humalo ang singaw na ito sa temperatura, yan po ang tinatawag na heat index o yung nararamdaman ng tao na init.
Halimbawa, nakapagtala ang Pag-asa ng 38.4 degrees Celsius na temperature sa Tuguegarao. Kung mayroong humidity na 49%, ang heat index ay aabot ng 44 degrees Celsius. Yan po ang pagkakaiba ng temperature sa heat index sapagkat ang pinagsamang humidity at temperature ay ang heat index mismo. May 4 na classification ng heat index. Una, caution. Yan ay mula 27 to 32 degrees. Extreme caution, 32 to 41 degrees Celsius. Danger, mula naman po yan sa 41 to 54 degrees Celsius. At ang 54 degrees above naman ay tinatawag na extreme danger. Ayan. Lagi po sana tayong makinig ng mga balita upang ma-warningan tayo sa panganib na dulot ng mainit po na panahon. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Talagang sobrang init ng panahon na, Bert! Musta na, Bert? Yes, Bert. Buti naman. Ito kasi dito naranasan ko yung sobrang init ng panahon kasi nandito ako since April 13. Kasi sa Dubai, talagang Middle East yan, sanay ako sa init eh. Pero, at nakakaranas ako doon ng up to 50 to 55 degrees Celsius. So, baliwala sa yung init dito? Pero dito, matindi, gano'n na pala. Umabot na sa 47 eh. Akala mo, medyo makakaiwas ka sa init. Eh, patake, gano'n din. Ito nga kahapon, yung ating kauserong si Christian Acosta. Akala ko nag-hallucinate na sa init. Eh, nag-post ba naman dyan, yung sa kanyang video yan, nag-post sa kanyang Facebook. Ano daw tawag dyan sa ano na yan? Sa optical phenomena na yan, sabi ng mga eksperto. Eh, sabi po ng mga eksperto, yan po ay sun halo. Yan, kasi tawag, ano kaya tawag dito? Yun ang kanyang nilagay doon sa inedit pa niya yan. Ha? Eh si Christian Acosta, yung ating kausi, init na kahapon. Kaya napitikan niya yan dyan sa may bandang Manito Albay. So yun po pala ay sun halo. Ayun pala, sabi ng mga eksperto, yun pala yung sinag ng araw na tumatama doon sa cirrus cloud. Nagkakaroon ng refraction o kaya reflection. Eh nabubuo daw yan. So, wag niyong pagkamalian na baka mamaya magamit ng mga ibang tao maliligot ang isip o sabihin na darating na ang ating hinihintay at mangolekta ng pera, di ba? Kaya tayo nagbibigay babala. Baka mamaya kasi makakita kayo ng ganyan, iba ang isabihin sa inyo. Yan po talaga yung totoo po yan. Yan po ay optical phenomenon, sabi ng... Huwag tayong papadaya. Oo, baka mamaya, yan, pababaan ho. Ibenta nyo lang yung mga pag-aari. Baka ganun mangyari dyan, di ba? Mahirap yan. So may mga ganyan di ba? Yan, Christian alam mo na sagot. Dapat nga ipapasagot natin kay Moon. Kaso nga lang, sun halo. Oo, yung mga heat index ang kanyang tinapik ngayong araw na ito. Sun halo. Kasi daw pala yun, may mga ice crystals, kaya ganun ang nangyayari. Nagkakaroon ng refraction at reflection. Parang rainbow, di ba? Oo, magandang nabubuo yung different colors pagka palo ng araw dun. Saan? Si Paring Bert, parang naghahanap pa to Si Bert po kasi, matagal natin kasama sa Pilipinas bago siya nagpunta ng Middle East, no? Yes. 2007 kayo, no ba? 2011 ako nagpunta ng Middle East. Tagal na. Sige, ito na yung ating mga komentaryo. Bert, ikaw na bahala sa mga komentaryo ng ating mga ka-OC. Sige. Narito naman ang mga komentaryo ng ating mga ka-OC ngayong araw. Ito about rice tarification mula kay Jude Puruganan. Please do now amend the rice tarification. Nagmamadali si Jude, O magsasaka rin si Jude. Sige. Ito naman po tayo sa pag-imprenta ng Reader's Digest. Sabi mula naman kay Judith Salud Reyes. Sayang ang dami naming Reader's Digest na parating binibili ng tatay ko. Nabutan mo ba yun? Ngayon, hindi na masyadong no? Lalo digital na lahat Kaya shoutoutan natin. Alam nga pala, Bert, kaya medyo nawala ako ng matagal. Kasi inimbitahan tayo sa Davao City, sa mga taga Mindanao. Nag-conduct tayo doon ng onting seminar sa pagbabalita. Kaya yan. Yung mga ng mga kabataan talagang sila yung matindi yung curiosity nila at yung kanilang
eagerness din sa pagbabalita. Pero mo tayo nga, natatanda mo tayo, nag-training tayo, di ba? Yes. Wala tayong nailabas kahit isa eh. Magkatapos seminar, di ba? Sila, isang araw pa lang, tapos yung second day, nag-edit na sila kagad, may nailabas sila. Ang galing ng mga batang mga, ano yan, dyan sa Davao at sa iba't ibang parte ng Mindanao. Natatanda ko kasi kami na mga unang, second batch na kami, no? Bago kami makapaggawa ng balita, ang tagal eh. Tawag sa amin, Si Boss Fabian, no? boys eh. Diba? Tapos ano pa? Ayan, si Pabs, nakasama ko yan si Fabian ng maraming panahon. Naging cameraman ko siya sa Malacanang. Tatlo kasing ginawa dyan, pati sa mga cameraman at sa mga mga video editor yan. Hindi mo ano yan, mga suplado yan. Tinatanong ko, kumusta na mo ba kayo dyan? Yun ako, ang susuplado dahil nga talagang ano sila, nag-aral silang maigi. Yung talaga yung first timer na mga kabataan na talagang gusto lang matuto at na magamit din sila sa ibang pamamaraan sa kanilang community sa pagbabalita, di ba? Ano yan? Aabangan pala tayo. Yeah, from Zamboanga, yung iba Basilan, yung iba sa iba't ibang panig ng Mindanao. Meron pa sa maba, north hanggang south meron eh. Hanggang south meron. Sana magbunga naman yan ng ating ginawa dyan. Ayun, no? Shoutout sa ating mga megos, mga ating mga insan dyan. Sila Insan Joy, sila Insan, meron pa bang babatiin? Saka muna yan ha, 648 pa naman. Joy, sila Hill, sila Joy, si Insang Joy, tsaka si Insang Bong Latore, yan sa Mindanao. Salamat sa inyong suporta. Ayan, ito na po ang ating mga kausin na babatiin natin. Shoutout kay Sir Ray Legstrong Bungabong, kay Rolando Zamora at kay Gian Carlo Iway. Yan. Ayun, binabati ko, nakasama ko kanina si Grace, Shobe, si George at saka si Bea. Mga salamat sa pagkakataon na makasama kayo. Shobe? Si Shobe nandyan siya ngayon. Di ba bunso yun sa Chinese? Oo, bunso. At ganun din, binabati ko si Dr. Grace Espino, Dr. Elmer Espino dyan sa Antipolo City. At ganun din kay Sis Tess, kay Nico, Eileen Sunshine nandun sa aking apo, si John and Anna. Dami mong friends, kabisado mo pa rin, parang hindi ka tumatanda. Bert, Mga regular na taga-subaybayan. Hindi pa rin ang memory mo, ha? Sino pa babatiin mo? Ayan pa, si Ray Lengstrong Bungabong, tama ba? Harold Esmade Elisan, Francisco Cruz na. Lina Luke Galientes, no? Mga regular na taga-subaybay natin yan. Yan. At si Elias, batiin natin si Elias. Francisco Cruz. Yan. Elias, kumusta ka na? Sabi mo kay mami mo, kumusta na rin siya. Yan. At kailan ang uwi mo, Bert? Bukas. Bukas na. Sige. Hanggang kailan tayo uli magkikita niyan? Hanggang sa muli. Loben sa December, makapasyal ulit. Okay. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga kawikaan, 8:8, na nagsasabi, lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.